Mga kaibigan, maligayang pagbabalik ho sa Pinas Balita. Meron ho tayong pinaka-latest na weather update ngayon sa lagay po ng ating panahon. Dalawang low pressure area na po ang ating monitor at ito'y parehas na nagbabantang pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So aalamin natin ang mga detalye at kung kailan po ito magiging isang ganap na bagyo, lalo na yung nasa bandang silangan po ng Mindanao. Bago natin ipagpatuloy, please huwag niyo muna kakalimutan na kahit i-like lang yung video natin. Malaking bagay at suporta na yun sa atin. Maraming salamat. So tignan muna natin yung dalawang low pressure area na nakakaapekto ngayon sa ilang bahagi ng ating bansa. Ito pong isa ay nasa unlikely na category na low pressure area. Ito, mas malapit po ito sa kanlurang bahagi ng ating bansa, 165 kilometers west of southwest of Coron, Palawan. At nasa unlikely na category ito para maging isang ganap po na tropical depression or mas mababa sa pagiging low chance. So ito namang isang low pressure area na nagbabanta at inaasahang papasok sa loob ng ating PAR pagdating po ng gabi ng Sabado hanggang sa Linggo ng madaling araw ay nasa medium chance pa rin po na maging isang ganap na bagyo. So ngayon, ito yung sinasabi natin na banta na ang posibleng magiging bagyong Tino kapag nakapasok na o naging bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron po itong lokasyon na 1,596 kilometers east of northeastern Mindanao at sa ngayon po ay nasa medium chance ito na maging isang ganap po na tropical depression. So ngayon tignan natin yung ating pinaka-latest weather forecast track at titignan natin mabuti mga kaibigan yung weather system na nakakaapekto po ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa. Meron po kasi tayong apat na weather system na nakakaapekto ngayon sa Luzon, Visayas at Mindanao. So tignan natin yung ating pinaka-ginagamit na weather system, yung ating live weather forecast. Ipapakita ko sa inyong mabuti. So kung makikita nyo, yung low pressure area na nasa medium chance na maging isang ganap na bagyo at inaasahang papasok po sa loob ng PAR, pagdating po ng araw ng Linggo na madaling araw, ay ito po mahina pa siya actually, 30 kilometers per hour ang lakas ng hangin niya at wala pa naman ito as of now na direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero once na ito lumapit na dyan sa may bandang silangan po ng Mindanao, maaapektuhan niya ng Eastern Visayas papunta po ng North Luzon. At kapag naging bagyo, tatawagin po itong Bagyong Tino. Yung isang low pressure area na unlikely na category, ito kung makikita nyo yung sirkulasyon ng hangin na yan yung sinasabi natin na unlikely na low pressure area. Ibig sabihin, anytime pwede itong malusaw din o pwedeng mag-intensify or pwede rin na lumakas into category ng low, medium hanggang sa high chance na maging isang ganap po na tropical depression. So alamin muna natin yung ating forecast weather track, forecast weather condition, mga lugar na apektado ng weather system. So sa tinatawag natin na forecast weather condition, sa area ng Palawan, ito apektado na ito ng low pressure area. Ito yung nakikita nyo yung parang sirkulasyon ng hangin na yan. Cloudy skies ang aasahan dyan hanggang bukas po ng umaga with scattered rains and thunderstorms. So posible pa rin yung pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area kapag nagkaroon ng sirkulasyon or kapag mas lumakas yung epekto ng low pressure area na yan. So may mga heavy rainfall warning din tayong inaasahan sa mga susunod po na mga oras or mga araw. Kanina rin nakita natin bugso-bugso yung mga pag-ulan, iinit tapos bigla pong aaraw. Samantalang sa area po ng Cagayan, ang weather condition po dyan, cloudy skies pa rin with scattered rains and isolated thunderstorms dahil po yan sa shearline. Shearline ay salubungan ng mainit at malamig na hangin na siyang nagbibigay ng linya. At posibleng impact pa rin ito yung pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Samantalang sa bahagi naman po ng Batanes at Babuyan Islands, meron tayong inaasahan hanggang bukas po ng partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains. Dahil po yan sa northeast monsoon or hanging amihan. Wala naman ito masyadong direktang epekto pero may mga pag-uulan o mahinang pag-uulan na aasahan tayo dyan. Medyo malamig din yung epekto ng pag-uulan na yan. So dito naman po tayo sa Visayas, Mindanao, Bicol Region, the rest po ng Mimaropa, patuloy po makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Possible impact nito ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kapag nagkaroon po ng severe thunderstorms, yung malalakas na pag-uulan yan. Hapon madalas yan po nangyari. Dito naman po sa bahagi ng Metro Manila, the rest po ng Luzon
ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan na mayroong mga isolated rain showers or thunderstorms lalo na po sa hapon at sa gabi dahil po sa mga localized thunderstorms. Impact niyan posibleng pagbaba sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. So maging alerto po tayo at maging handa dahil yung minomonitor natin na banta ng bagyo ayon sa advanced weather forecast natin, ito ay may tsansa na maging malakas at na pasok pa rin siya sa tinatawag natin hanggang sa typhoon or hindi natin inaalis yung posibilidad na maging super typhoon category ito. So ngayon, yan muna ang pinaka-short na update natin sa lagay ng ating panahon. And please huwag niyong kakalimutan ho na mag-like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat po.